Hallelujah. 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 Purihin ka, O Diyos. Lord, maraming salamat po. Nandito na naman ako. Dito na naman. Gandang gabi po sa ating lahat. Ngayon sa ating Panginoon. Kay buti talaga ng Panginoon. Amen. Kasi po yung mensahe ko ngayon, nandun po sa kanta. Talaga napakabuti ng Diyos. Kaya doon pala po sa kanta, talaga na po ako talaga. Thank you, Lord, na talaga na po siya. Kasi, all-knowing God talaga ang Panginoon. Alam niya. Alam niyo po ba? Sa linggo po ako talaga po, pag nagising ka, hindi po madali talaga. Yung ka dito, tumayo ka dito, hindi po madali. Hindi ko po alam kung iiyak ako, natatawa ako, basta hindi ko po alam kung ano ang pakiramdam ng tumatayo dito. Sabi ko, Lord, hanggang ngayon hindi ko pa talaga maubos maisip na nandito ako. Kasi talagang sobra. Mamaya na po. Kumbaga, mamaya ako na po ikukwento lahat. Na-overwhelm na ako kay God. Tayo po tumayo. Makipagbukas po tayo sa Lucas, chapter 1, verse 28 hanggang 38. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na pangalan Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap. At iniisip niya mabuti kung anong kahulugan yun. Kaya't sinabi niya sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na si Ibaog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapapangyari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Nilisan na siya ng anghel. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sumagot. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon Diyos, muli maraming salamat po. Sa gabi nito, Panginoon, na minsan pa, nandirito na naman po kami, kami magkakapatid, Lord. O Diyos, hallelujah, mag-aaral lang kami ng iyong mga salita, Lord. Hallelujah, Lord, tulungan mo po ako, Panginoon. Hallelujah, sa oras na to, Lord, ang iyong kapangyarihan ng kumilos, Panginoon. Tago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, upang mahayag lang ang iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Kung wala ka, Lord, wala akong magagawa. Hallelujah. Purihin ka sa iyong dakilang pangalan. Muli ito pong aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Bali, ngayon po, malapit na po Pasko. Kaya, talaga sa Panginoon talaga yung natin, Christmas. Pero parang sa akin, meron pa po kasi ang po dito talaga, binigyan ko po siya ng pamagat na our weakness in trusting God. Kasi talaga kumbaga,
titiwala sa ating Panginoon. Number 1 po yung number 1, fear. Fear. Dito po sa verse 28, sabi po ni paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at nisip niyang mabuti kung ano kahulugan yun. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Sabi ko nga po yung talagang ang mensahe ng Panginoon na unang-una muna po yung takot, fear. Sabi nga, di ba si Maria, biro mo, sa dinami-dami ng tao dito sa mundo, isa talaga siya napili ng Panginoon. Bali, special siya sa Panginoon, si Maria. Kasi siya siya magsisilang ng ating Panginoong Jesucristo, biro mo. Siya magdadala. Talagang, sobra kung ikaw, halimbawa sa buhay natin ngayon. Diba? Napaka-special natin sa Panginoon, bawat isa sa atin. Kasi pinili niya tayo Ang bawat isa sa yung kung talagang maging tayo, mawawala talaga yung mag-iisip ka, una, sabi ko nga takot. Una, biro mo. Ano ba? Tinawag mo ba ako talaga, Lord? Kumbaga yung mo talaga, matatakot ka. Kasi marami po ang iniisip natin na talaga sinisiksik. Kumbaga, dahil nung nakilala natin ng Panginoon, tinanggap natin siya na bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay natin, meron pa rin pong takot, hindi kagad nawawala yun. Kasi talagang naranasan ko po talaga sa buhay ko yan, na hindi ganun kadali. Marami po talagang mga fear, sabi ko nga, kailan lang po yun, naranasan ko na naman po na talagang tinawagan ko si Maricel na nandun pa lang po siya. Talagang sa testimony lang, nasa uman po siya noon. Inano po ako talaga ng takot. Pero na po ako talaga malaguna. Pero dumating po talaga yung takot na talagang inano talaga ng diablo sa akin. Pero sabi ni Maricel, bibigyan po niya ako ng mga word of God, mga encouragement, na talagang nagpaano po sa akin, nagpalakas, na nangihina po ako talagang drain ako. Sabi ko, hindi ko kaya to, sabi ko, pero nandiyan ang Diyos, buhay siya. Maricel, doon po ako talaga nagising, na hindi ako iiwan, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Doon po talaga yung takot talaga. Kaya nga ngayon, meron po tayong kanya-kanya, yung pagkakatawag sa atin ngayon, na sana po mapaglabanan natin kung ano man, halimbawa yung takot na, yung dahil nandyan ka, iniisip ng tao, kaya lang nandyan yan kasi maraming kasalanan yan Dahil nandyan yan, kaya palagi nagsisimba yan. Kasi gusto niya mahugasan. Kumbaga, sabi ko nga, naranasan ko rin po yun, yung sinabi ko yun. Sabi nga ng mga tao, kasi kaya ganyan niya, kaya pumupunta palagi. Makasalanan kasi siya, sobra niyang kasalanan. Sabi ko naman, Panginoon, ikaw lang nakakasaliksik ng puso. Ikaw lang ang nakakaalam, tayong dalawa lang, nakakaalam. Kung ano ang laman ng puso ko. Sa'yo lang ako, nagtitiwala. Doon pa rin po yung trust. Kaya talaga mawawala po ang takot natin. Talaga pagka ang Panginoon, pinapasok natin sa buhay natin. Siya lahat ang gagalaw. Sabi nga ni Sister Tay, siya na ang makikialam ng buhay natin. Napakasarap po. Pagka ang Panginoon, ang pinamumuhay natin, mawawala po lahat ang takot natin. Amen. Hallelujah. Kumbaga, maiksi lang po yung ko, pero sana po may mapunod tayong aral dito sa gabi na to. Pangalawa po yung ashamed. Ganun din po, takot, tapos ngayon ashamed. Dito po kasi sa binasa natin, sabi ni Maria, paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?
Tanong ni Maria. Di ba? Kasi po dalaga. Nahiya si Maria. Kumbaga, teka lang po. Kasi po, di ba si Maria, alam naman natin dalaga siya. Birhen nga po siya, tawag nga natin Virgin Mary. Kumbaga talagang pure talaga siya. Pinili ng Panginoon at alam niya kung sino pinipili ng Panginoon. Talagang sa kanya niya yung tinalaga, ang Panginoon na talagang sisilang niya. Pero parang nahihiya si Mary kasi di niya maintindihan ba't siya. Talaga. Pero sabi naman niya, kumbaga, ang kahulugan nito, sabi niya, okay lang. Kung ako naman talaga yan niya, nag-trust siya. Nandun pa rin yung pagtitiwala ni Mary sa Panginoon na, di ba mabuti kung gayon? Dahil, kahit na virgin siya, kahit na dalaga siya, pero dahil nagtiwala siya sa Panginoon, okay lang. Talagang yung binuhos niya, biro mo, ikakasal na siya kay Jose, pero dahil sa pagtitiwala niya sa Panginoon, okay lang sa kanya. Kahit maglihi siya nang wala pa talagang Sa panahon natin ngayon talaga, di ba? Yung natin, yung natin ngayon, nahihiya tayo Sa kapanahon na natin ngayon, ano po ba yung kinahihiya natin? Unang-una siguro, sabi niya, yung buhay mananampalataya natin. Minsan, meron po akong kasama, hindi ko na lang po babanggitin kung sino na nag-cell group po kami. Kasi may makakasalubong kami, tatanungin kami kung saan kami pupunta. Pero sumagot po yung isa. Diyan lang. Yung ba parang nahihiya ka? Nahihiya ka na may gawain kami. Di ba natin masabi? May gawain kami sa Panginoon to. Di ba? Ang sarap yung, pero, o kaya sasabihin sa'yo, tatanong sa'yo, ano ka ba? Born again ka ba? Para bang, yung tanong na, hindi ba halata? Ganon, yung bang, hindi ba halata born again? Dahil sa mga ginagawa natin. Mas masarap siguro yung tanong, born again ka pala? Kumbaga yung, kaya pala ganon ang ugali mo. Kaya pala, yun parang, sabi ko nga, mas masarap yung itatawag sa'yo, kaya ka pala mabait, kasi born again ka. Di ba? Sarap nun. Hindi yung tatanong sa'yo, born again ka ba? O di ba? Yung may ano pa, yung hindi halata. Pero napakasarap mo talaga yun. Sabi ko nga, huwag tayong mahihiya. Tayuan natin kung ano tayo ngayon. Kung sino tayo ngayon. Kung ano ginawa ng Panginoon sa atin. Napakasarap po talaga. Sabi ko nga sa buhay ko ngayon, wala na ako akong ginawa. Talaga, ito na yung lifestyle ko. Pagising ko pa lang sa umaga, sabi ko nga, Lord, saan mo ako dadalhin? Kakausapin mo ang Panginoon sa kanyang Bible. Talagang sabi ko nga, walang kape, walang Bible. Dati kasi kung breakfast, ngayon bago ka magkape, kailangan mo muna mag-Bible. Napakasarap po talaga. Nagiging yung buhay mo sa maghapon, smooth lang lahat. Magiging solid lahat yung ano po talaga. Makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Pero kung hindi ka nagpasa, subukan niyo po. Puro stress. Puro lahat. Nakakairita. Kasi meron po ako nakausap. Kanina lang po. Na talagang yung sinabi nila sa akin, wala na kanya akong, pero ang dami na po nila pera, mayaman po sila. Wala na kanyang puro gulo. Yung ganun po, yung kinala po ni Marcel. Kaya hindi ko masabi yung pangalan. Pero nakikita ko po ang kaibahan natin sa hindi mananampalataya. Napakagulo ng buhay nila. Naaawa po ako kahit mayaman ka, kahit lahat ng pera nasa iyo, pero kung wala kang Diyos, walang kwenta. Yun po ang sabi ko talaga.